Yes. Oh, stop muna kayo, stop muna kayo. Ang sulit. Ganda. Nanin pa minakit mo nini. Dana. Parang nasa ano? Wala ng pagod. Sobrang takina na. Hey! Dito. Nagkita-kita kami sa Severa, Mabalacat. Ang first stop is Petron, Mabalacat. Dito na namin hihintayin si Tito Jan and the group. Nang makumpleto na ang grupo, nagkaroon ng briefing at nanghingi ng guidance sa Panginoon para sa adventure na ito. Bago ang lahat, kailangan nyo munang malaman ang dahilan kung bakit espesyal ng ride na ito. Ako po si Lolita Rojas. Kabinga ko po si Vicente Rojas, anak ni Simplicio Rojas, at Simplicio ay Policarpio Alcantara. Ang edad ko po, September 21, 1944, mag-79 na. Yung alam nilang kasiguran, wadi, ano ba yan? Gano'n lang sa ang alam nilang kasiguran. Ang mga ninunulula dyan sa bayan ng Kasiguran. Pero yung si Vicente Rojas, dito ko nakilala, dito sa Pampanga. Si Eliseo Rojas, saka si Eding Rojas. Yan ang kinuha niya riyan. Mula no, may edad na si Lolo, na masukan siya sa Pampanga. Doon ko siya nakilala, doon sa inuupahan nilang bahay sa Pampanga. Nandito silang lahat, sa akin sila tumira nung bago pa lang silang salta. Marami sila, ang Salamera lang, ang una kong nalagaan, saka yung marami sila. Pero ngayon hindi ko na sila nakikita. Pero nung dati kuwan pa lang sila, mga teenager, dito namin ay pasok ng trabaho, kaming dalawa ni Chong Enteng dito sa Pampanga. Alright, so yan nga guys, we're taking off. So, hindi ko makontain ang aking sarili sa sobrang excitement. This is a very special ride for me, especially. So, ang destination natin is malapit sa puso ko. So, for today, this morning, ang biyahe natin ay papunta ng Kasiguran, Aurora. So we are with the Titos, spearheaded by Tito Lester, followed by Tito Carlo, followed by Tito Jan, followed by Tito Bino, and followed by Tito Gino, and then ako as the sweeper. At si Daddy nasa likod, nakakotse. Time check mga tito, 6:04. Dito kami sa lungsod ng Tarlac City. So ang ruta pala namin dito is Tarlac, then Tarlac, Victoria, then Gimba, and then San Jose City, and then Rizal, Pantabangan, Baler, and Kasiguran. So yung route na pinili namin is iniwasan namin yung mga road construction sa Nueva Ecija para hindi na namin madaanan. Medyo lumayo, pero I think worth it naman ang pag-iwas namin. Maaga naman ang biyahe namin, so siguro hindi naman kami matatraffic sa daan. Time check mga pamangkin, 6:20. Nasa Victoria, Gimba Road na tayo. So naiwan na tayo kila Tito Lester kasi inintay natin yung kotse, baka maligaw sila Daddy. Alright, so reset tayo mga pamangkin. Nagkaiwa-iwalay tayo, kaya naghintayan muna tayo ulit dito sa Victoria. But we've regroup and ready na ulit, and let's go. Time check 7:14. Dito kami sa Victoria, Tarlac. Banayad konti, naiwan kami. Sige, go.
Kamote muna tayo, kamote. Sheesh! Relax muna. Videoan ko kayo. Relax muna. Alright mga pamangkin, time check 7:31. Dito na kami sa Gimba, Nueva Ecija. Update mga pamangkin, kanina medyo umuulan, pero now sa oras ng 7:31 is sumisilip na si Haring Araw. Sana tuloy-tuloy na ang pagsilip niya at pagsikat para ma-enjoy natin. Tito Gino talagang stiff na stiff, oh. Alright, Rough Road Gaming. So far ito pa lang yung nadaanan namin na rough road. So along Gimba na to, if I'm not mistaken. Tapos may White House dito sa gilid. Time check 7 pp. 7:50, time check 7:50. Science City of Muñoz, Philippine Carabao Center. Pagawaan siguro ng kalabaw. Time check 8:05. Welcome San Jose City. After ng Petron, Mabalacat, diretso na kami sa Nueva Ecija para mag-breakfast. Diretso na sa Pantabangan. Dito na magsisimulang humirap ang daan, bukod sa sharp curves ay basa ang daan. We are on the go again mga pamangkin. Time check 9:30. So 1 hour din kaming nag-stop over. We took our breakfast already. Tuloy-tuloy na to. Talavera River. Ganda, oh. Nice. Yun, stretch. Tignan mo si Jan, oh. Nasa likod mo na, oh. Ayan na. Guys, oh. Time check mga pamangkin 9:42. Bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Time check mga pamangkin 9:52. Welcome to Pantabangan. Sa mga biyahe, hindi talaga maiiwasan ng aberya. Si Tito Gino ay newbie sa ride na ito. Sa pagkakataong ito ay nakaramdam siya ng pagkailang sa kurbada at nag-overshoot. Yes. Oh, stop muna kayo, stop muna kayo. Ligtas naman at walang natamong sugat ang ating tito dahil sa suot niyang protective Okay ka riding gears. Okay ka lang. Dear fellow Sige, riders, stand mo lang, stand ganyan mo lang. kahalaga ang riding gears. Naway maging aral ito at ugaliing magsuot ng gears malayo man o malapit Relax ang ka biyahe. muna, sige ako na dyan. Upo ka muna. Ibang klase talaga yung view sa Pantabangan mga pamangkin. Mesmerizing. Yan na, ha. Ano na yan, ha? Yung C2. Ang ganda. Loko, mukhang tumapang na siya. Sumesenyas na eh. Basa, ha, basa. Banayad lang. Ayun, o. Dara. Galing. Yeah. Tumapang na siya, tumapang na. Ayos, ayos. Wala kayo eh.
Kalye Biglang Pogi. Ayos yun ah. Parang kailangan ko yun ah. Ayun na naman si Jan. Ayun na naman si Jan. Ayun na, malapit na siya sa'yo. Ako muna. Sharp ata. Sharp right ha. Sharp right. Enjoying the view mga pamangkin. By the way, hindi ko pa nga pala nakwento kung bakit special itong ride na to sa akin. Gives me an opportunity to finally connect to my roots. So basically po, ang lolo namin, tatay ng tatay ko, ay isang agta at taga-Kasiguran. Bata pa kami, balak na namin pumunta dito. Probinsya ng mga elders namin. Pero laging walang chance na makapunta dahil before, napakahirap pumunta doon sa Kasiguran. And with the modernizations, nagkaroon na ng paraan kung paano pumunta doon. Sheesh! After Pantabangan, diretso na kami sa Maria Aurora para mag-lunch. Gumagalaw yung GoPro. Yung nagamit kong ano, mali. Oh, oh. Pagdating sa Dipakulaw, diretso na sa Dinadjawan going to Kasiguran. Ganda. Nangin pa may nakit mga nini. Dana. Parang nasa ano? Sana nakakawala ng pagod. Sobra, tangina. Rojas naman, ICL, Sir Rojas naman, yan din ang inalagaan ko rito, dito siya namatay, dito sa poder namin. Nung nagpunta ako ng Kasiguran, kung pa lang si Larry Rojas, 10 taong gulang pa lang. Una kaming nagpunta riyan, kami lang dalawa. Hindi kami natuloy dahil sa dagat kami lumilipat. Na aksidente kami, awa ng Diyos. Sa 10 years old si Larry Rojas, nabuhay kaming dalawa. Mula noon, hindi na nakapunta si Larry diyan, kundi nung may asawa na, nakapunta kay Sammy. Doon siya nakapunta riyan nang may edad na siyang 56. Eh ako naman,
hindi na ako nakapunta dahil natakot na ako. Dahil nga sa trahedyang lumubog sa barko. Yung dalawang babae, ngayon wala na yung isang babae kong panganay, nakapunta na riyan. Pero yung isa, hindi pa. Pero si Larry, talagang gustong-gusto niya yan hindi na sila natuloy. Yung mga anak ko, dahil nandito na sila, gusto nilang makapunta riyan para makilala ang mga pinsan nila. Oo, gusto ko makabalik diyan para bumisita kami. Nag-usap kami ni Yaya Ebing. Yaya Ebing na tsahin mo. Hindi na kami pwedeng makalakad. Pero usapan namin, makapasyal kami diyan. Pero hindi na kami pwede sa biyahe. Kaya ang mga apo ko na lang, yung mga pamangkin mo, ang gustong-gustong makarating diyan dahil ang tatay nila si Larry, gustong-gusto niya riyan, gusto niya sa mga malalayong lugar, yung gusto niya yung makita yung mga kasiguranin. Basta ang salita nila rito, pag narinig nila kay Chong Henting yung wadi, ganon ang salita nila, kaya tuwang-tuwa sila. Ay, pagdala mo pala akong kambing, kain na hindi buhay, yung patay. Okay, God bless you. Salamat. And finally, narating na rin namin ang napakagandang lugar ng Kasiguran, Aurora. O insan, kung magko-commute ka, paano ang larga? Ano yung DBIC ha? Meron yung diretso na, DBIC ha? Pero okay lang Kabanatuan. kasi maalat. Saka sasakay sa Palengke. Nalala mo nung nagpuli lang tayo. Pass. Panibagong umaga, panibagong adventure. From Kasapsapan campsite, naglakad kami ng almost 2 kilometers papunta sa Kasapsapan Eco Park, kung saan mayroong brackish water. Ang brackish water ay kung saan nagsasalubong ang tubig tabang at tubig alat. Kasiguraduhan. Oo, kasiguraduhan. Nagkaroon din kami ng oras para makapaglaro, bumalik sa pagkabata, makapag-relax nang walang ibang naririnig kundi hampas ng alon, malakas na hangin at huni ng mga ibon. Higit sa lahat ay ang makabuo ng mga alaala na habang buhay na naming babalik-balikan. Ang sarap lang talagang mabuhay. Ang sarap sa kasiguran. Sana mapuntahan nyo rin ito. Kung ako ang gagawa ng ibig sabihin kung bakit kasiguruhan ang pinagmulan ng pangalan ng lugar na ito, ay dahil sa lugar na ito ay payapa ka. Pakiramdam mo ay ligtas ang puso't isip mo sa pananatili sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay isang napakalinis na lugar. Naway mapangalagaan ito ng mga taong bibisita upang mapakinabangan pa ng mga susunod pang henerasyon.
Dahil sa sama ng panahon na dala ng Super Typhoon Goring, pinagbawal ang pumalaot. Habang ang ilan ay ine-enjoy ang magandang tanawin ng lugar at ng dagat, mangilan sa mga mangingisda ay sumubok pa rin upang magkaroon ng kita pangtawid sa maghapon. Ngunit matumal, kasabay ng malakas na hampas ng alon ay parang sampal ng kamalasan ng pagsabay ng masamang panahon. Walang nahuli at tila nasayang ang pagod. Hindi mawawala sa mga salo-salo ang kakaibang luto ng pagkain. Pinaghanda kami ng aming pinsan ng kinilaw na Blue Marlins. Isang lutong Pinoy na atin nang nakagisnan. Hiniwa-hiwa ng maliit ang sariwang isda at ibinabad sa suka at kalamansi. Sa pamamaraang ito, ang asid ng suka ang magluluto sa sariwang isda. Ang tanong, masarap ba? Mamaya, yung suka natin babad na natin. Tignan nyo na lang sa mukha ng ating tito. Pagkatapos makagawa ng pangbara, natural lang na magkaroon ng panulak. Kaya't kasabay ng malamig na hangin na dala ng bagyo, nagkayayaan na nga ang uminom ng pampainit. Una-unang dadatnan ng to eh. Unang salpok. Unang salpok dito eh. May share matrip ano? Oo, tapos daan ng share. Pero ngayon, Anong ibig sabihin ng kasiguran dito, kuya? Kaya medyo gumanda. Ano yung kasiguruhan? Yung pag napunta ka dito na binata ka, tapos nagawi ka rito. Yung karamihan dito, hindi na uuwi sila sa kanila, may mga asawa na. May asawa na. Ito na nag-asawa. Hindi sigurado ba? Yung hindi ka, pa-asawa na ata ako dito Meron kaya tayo dito yung sa beach. Meron tayo beach na ganito rin. Binenta lang yung lolo ng 5,000. Pero noon kayo, malaki pa yung 5,000 noon. Ano siya? 13 hectares. Kasama Nyugan. Yugan? Binenta niya may tarinan nyo. Tapos dito. Binenta lang ng 5,000. Hindi na natin pwedeng bilhin ngayon ulit yun minsan kahit 6,000. Hindi na. Mahal na ngayon, milyon. Oo, kahit 6'5". May tubo rin na 6'5" ano. Kaya yung tatay ko, laki rin panginginayang niya. Sayang na. Isang mainit na pagtanggap ang binigay sa amin ng aming pinsan. Bukas para sa bahay doon na kayo munang kumain ano. Sa bahay yan. Pagbiyahe may karga. Masyadong masarap, baka masanay kami. Habang kinokonekta namin ang mga nalalaman namin tungkol sa aming pinagmulan. Totoo ngang ang pamilya ay isa sa mga pinakamagandang likha ng kalikasan. Saludo kami sa kabaitang pinakita at piniramdam ng taong ito. What's up mga tito? Third day namin ngayon sa kasiguran and hindi kami nakapag-update kagabi kasi sobrang sama ng panahon. Ang ginawa na lang namin is uminom ng uminom hanggang sa makatulog. Yung mga tent, hindi na rin namin natayo sa tabi ng dagat. Tayo namin yung tent sa loob na lang din ng kubo kasi sobrang lakas na yan. Actually ngayon, signal number 3 pa rin dito pero pinagbibigyan tayo ng panahon at umaaraw kahit paano. So uwi na tayo mamaya after lunch. Pupunta na lang kami sa mga kamag-anak namin dito sa kasiguran para makapagpaalam and diretso uwi na after lunch. Ganda ng view dito, solid.
Maya. 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 Maya, say hi. Say hi ka na, Maya. Maya! Ganda ni Jopay, oh. Parang kasiguran. Nakakagabi ka paano? Sige, nanurin mo na. Doon sa malayo. So ngayon maliligo na lang bago bumalik dun sa resort. Yan, magpahinga. Mag-ready para umuwi. Mag-lunch muna pala bago umuwi. Sheesh! Sobrang ganda ng lugar. Mababait pa yung mga tao. Ano, Uncle, ikaw na lang nandito. Bali, ano, meron Meron po tayong ano ng Rojas, hanggang pa sila sa Pero dito sa lugar na to, kayo na lang. kami lang. Okay. Kami lang. Siya lang kasama ko, si Alvin lang. Ano, kasama na taga. Pero si Tita, dito rin. Siguran din. O, taga Cavite. Ano yan, ang ano yan talaga sa taga-sama yan. Bisaya. Pero nakilala mo siya sa ano na? Maynila. Cavite na. Ako hindi niya nakabig, siya kinabig ko. Pero sa inyo, sa palagay mo naman, Uncle, maganda ba yung nagagawa ng development o hindi? Maganda naman dahil una-una na-improve yung ng transportasyon. Tulad yung mga kalsada. Pero yan, yung mga may bigli, di ba dati hindi naman napapasala ng kasiguran? O yung mga ngayon na may marami nang pumupunta, di ba na-istorbo naman yung mga ano? Hindi naman. Hindi naman. Basta yung ano rito, patuloy na inaano na yung mga unang-una yung kalsada. Para yung mga sulok-sulok mapuntahan. Pero yung main na pinagkakakitaan pa rin ng ano? Ay, Farming pa rin. sa farmer pa rin. Agriculture. Dati wala ritong gasoline O, gasoline station. Oo, bago lang yan yung mga ano rito kasi na itong year na lang ito. Hindi ka na magkakarga ka ng gasolina, halimbawa rider ka. Ano lang yun nasa takal-takal sa mga. Kaya Litro-litro. Oo. May kanya-kanya na silang bahay din doon. Kaya kami lang nandito dahil nagsasaka. Pero nag-stay din pala kayo doon, no? Sa Cavite. Oo. O yung iba, magkakasama rin sila sa isang lugar. Iba-ibang subdivision sila. Pero lahat sila sa Cavite, sakop lahat ng Dasma. Pauwi-uwi dito sila rin, nung buhay pa si nanay, talagang bedridden na si nanay. Nung huling uwi nila rin na, nagkanda-iihi na nga sa basyon sa Kalasigan. Inikwento nga niya sa amin yun. Oo, sabi niya,
Kuya sabi niya, babalik pa uli ako dito. Ay, oo, kahit kanong oras, kahit kailan, umuwi ka rito. Anong palagay niyo, auntie? Mas maganda ba sa Cavite o dito sa Kasiguran? Ako, ganang sa akin, Bisaya kasi ako Samar. Mas gusto ko na dito kaysa sa Cavite. Kasi nananahiibig kami sa Cavite, may chef kami, mayroon din dito. Pagdating sa kitaan ng pera, parehas lang. Parehas lang. Mas ano pa dito, tahimik. Oo. Tahimik din naman kami doon, kumbaga, kasi ang mga anak ko may kanya-kanyang bahay na rin sila. Mayroon din kaming amin. Buti pa nga dito ngayon, okay na ang kalsada. Ay, grabe dati. Kung sumusuka ako ngayon na simentado ng kalsada, mas lalo na nung lupay-pay ako pagdadating ako rito. Yung mahirap, dahil lupa yung daanan. Lubak-lubak, mabato, matatalim pa yung bato. Lalo na nung pangunahang punta namin dito. Ang driver namin doon sa jeep, wala na bagbang daan pabalik. Talagang matatalim pa ang bangin. Kaya mas gusto na lang namin dito dahil mas presko ang hangin kaysa doon. Malayo na narating ng Kasiguran kumpara sa dati. Malayo. Malayo. Hindi hamak na malayo. Kasi dati, nung unang punta ko dito, ang ilaw, mula alas 6 lang ng umaga hanggang alas 12. Tapos wala na kuryente. Tapos hanggang sa nag-12 oras na. Hanggang sa nag-18 oras. Hanggang sa nag-24 hours. Basta ganun lang ang buhay namin dito. Simple. Oo. Salamat Kasiguran. Sa maikli naming pananatili, unti-unti naming nakilala ang lugar. Tunay ngang babalik-balikan ang lugar. Bukod sa napakapayapa at napakaganda, babalik-balikan mo ang pag-uugali ng mga tao rito. Malinis at nire-respeto ang kalikasan. God bless Kasiguran. Sige. Sige. Sige lang. Sakay mo. Nagtutumba. Sige. Sige, ikaw naman. Okay lang. Anong nagtatrack kayo? Anong dala nyo? Fertilizer. Fertilizer, ah. Saan dadalhin? Ano pa, ng Aurora. Aurora? Kasiguran. Kasiguran. Galing Valenzuela. Valenzuela? Layo. Ilang oras na kayo nagbabiyahe? Isang araw na po. Sa araw na. Pahinga muna sila. Layo eh. Manila. Malabat? Valenzuela. Hindi na lang magbiyahe. Araw na, lahat yan. Grabe no. Makaka-uwi kayo niyan next week na. Bukas siguro matapos na po nga yan. Ano ba yan? Fertilizer. Ano naman? Sayang no? Yan ang forma niyo pa mo. Pero kinunan ko kayo para hindi kayo masira ng ano, kaso hindi lang na-record.
Para hindi lang masira yung tula nyo. Pero pinunang ko kayo. Tinitignan ko yung drone, hindi ko makita eh. Sakto yung dating nyo. Nandun na ako noon. Tinuloy ko pa rin para makita nyo. Shoutout sa Tito Riders! Hey! Thank you! Salamat! Isa na namang mission accomplished ride ang nagawa ng ating mga tito. Marami pa kaming hindi na ipapakita sa inyo, pero asahan nyo, babalikan namin ito. Follow mo ang channel at samahan mo kami sa mga susunod pang adventure. Sheesh!